Alam kong darating ka, Alfred. Akala ko ba ililigtas natin ang batang yan? Yun ang napagkasunduan natin. Nagbago ang isip ko. Hindi mo ba naamoy, Alfred? Ang dugo niya, malinis, mainit. Hindi pa nababahiran ng dumi. Hindi siya pagkain. Inosente siya at bata pa. Kaya kung ano man yung iniisip mo, pakiusap lang. Tol, itigil mo na ito. Hindi tayo mga halimaw. Pero hindi rin tayo tao. Huwag mong kalimutan kung ano tayo. Mas lalong huwag mong kalimutan na nagmula tayo sa lahi ng makaswang. Bata pa lang si Patrick noon, pero madali lang para sa kanya na maintindihan ang mga bagay-bagay. Lalo na kapag may problemang kinakaharap ang kanyang Daddy Julian. 12 anyos siya noon nang halos manganib ang kanyang buhay dahil sa mga taong malaki ang galit sa kanyang ama. At kahit 17 anyos na ang nakakalipas, parang kahapon lang nangyari ang lahat at buong buo pa rin sa kanyang memorya ang mga naganap at kanyang naranasan. Sa isang liblib na lugar ng sur sa Palawan, ang lugar na kanyang tinalikdan matapos ang buwis buhay na engkwentro niya laban sa mga dumukot sa kanya at ng mga nilalang na inaakala niyang siyang may balak ng masama, ay siya pa palang may kakayahang magligtas sa kanyang buhay. Madalas si Patrick isama noon ng kanyang Daddy Julian sa construction site, kung saan ginagawa ang malawak at malaking bodega na karugtong ng factory na siyang pinamamahalaan o pagmamay-ari nito. Madalas man siyang magreklamo dahil nabuburyo lamang siya sa tuwing sasama rito dahil wala naman siyang ibang ginagawa kundi ang tumingin-tingin o magmasid sa ginagawa ng mga worker sa isang maingay at amoy sementong lugar. Ang kanyang Daddy Julian pa rin naman ang masusunod sa huli. Bakasyon ng mga panahong yun, kaya lagi na siyang isinasama ng ama kung saan man ito magpunta. Hanggang sa naisipan niyang tumakas at sandaling lumayo sa tabi o paningin nito at nang nagsisilbi nitong bodyguard. Sa paglalakad ni Patrick, hindi niya namamalayang napapalayo na pala siya sa gusali kung saan abala ang ama sa pakikipag-usap nito sa mga tauhan. Dinala siya ng kanyang mga paa sa likurang bahagi ng bodega kung saan may bangin at gawa sa inukit na lupang hagdanan. Dala ng kuryosidad, dahan-dahan siyang bumaba roon hanggang sa matagpuan niya ang isang maliit na kubo makalipas lamang ng ilang minutong paglalakad niya sa talahiban. Dahil sa pagod, ay naisipan niyang magpahinga muna at alamin kung may tao bang naroon sa kubo. Nakaramdam din kasi siya ng pagkauhaw. Akmang magsasalita siya at kakatok nang sandaling matigilan nang makarinig ng mga boses na nag-uusap. Mayroon pa ngang parang galit na galit. Nakikipagdiskusyon ito sa mga kasama at tila pinag-aaralan ang isang bagay. Muling napukaw ang kanyang kuryosidad at maingat na sumampa sa mataas na bahagi ng lupa para doon pumatong upang maabot niya ang bintana ng kubo na bahagyang nakaawang dahil gawa lang yon sa kawayang pinagtagpi-tagpi. At doon, nakita niya ang tila pinagpupulungan ng mga kalalakihang nakasuot ng mga kupas na t-shirt at camouflage na pantalon. May iilan din sa kanilang bandana o takip pa sa ulo. Mukhang masinsinan ang kanilang pinag-uusapan. Ngunit sa sumunod na narinig ni Patrick, bigla siyang kinutuban ng masama at hindi naging maganda ang kanyang pakiramdam, na para bang may kinalaman ang kanyang ama sa kanilang naging paksa. Ito lang mga kasama, ang tanging paraan para matigil na sa pagkaganid sa salapi ang Don.
para sa buhay ng kapatid ko at ng mga kasama pa natin. Kailangan na maputol ang produksyon ng minahan na siyang sumisira sa mga lupain natin. Na halos kami na rin na matagdag yun. Mga kasama, ngayong dapat hapon natin isagawa ang plano. Bago tuluyang lumubog ang araw, kailangan nating madakip ang matagdag yun. Nagsipang-ayunan naman ang mga kasama nito. Nagawa pa nilang magtaas ng mga hawak nilang bote ng lambanog bilang pagkakaisa ng animoy nagkasundo sa isang balak. Sa isip ng 12 anyos na si Patrick, sino-sino kaya ang tinutukoy nila at anong plano nilang gawin? Akmang hahakbang na siya pababa sa mataas na parte ng lupa nang hindi niya inaasahang may bigla na lamang nagtakip ng kanyang bibig, kung kaya't hindi siya nakasigaw agad sa pagkakagulat. Walang kahirap-hirap siya nitong binuhat at naglakad palayo sa kubo. Amoy araw ito at magaspang ang palad nitong tumatakip pa rin sa kanyang bibig. Hindi niya makita kung sino ito. Ang tanging napansin niya lang ay ang kasuotan nitong katulad sa mga trabahante ng factory ng kanyang ama. Ngunit sa pag-aakalang mapapahamak siya sa ginagawa nito, pilit siyang nagpamiglas at akmang kakagatin ang amoy semento nitong kamay. Subalit inunahan siya ng taong yun nang magsalita ito at pigilan siya. Pinatahimik siya nito at sinabing naroon ito upang iligtas siya. Hindi raw dapat naroon ang katulad niya at nangako naman itong ihahatid siya sa kinaroroonan ng kanyang Daddy Julian. Kung kaya't hinayaan ito ni Patrick na akayin siya. Ang isa lamang sa pinagtataka niya ay kung bakit sa ibang direksyon siya dinadala ng mama. Kahit may takot, sumama na lamang siya rito hanggang sa makarating sila sa likurang bahagi naman ng mismong factory. Sa kanya na lamang umikot lang pala sila at mas hamak na malayo nga lang yun sa dinaanan niyang hagdanan kanina. Bago pumunta sa kinaroroonan ng ama, pinaalalahanan siya ng mama na wag niyang ipapaalam o ipagsasabi kahit kanino ang mga narinig niya mula sa kubo, lalo na sa mismong Daddy Julian niya. Sinang-ayunan naman niya yun dahil wala naman siyang nauunawaan sa pinag-usapan ng mga taong yun. Kahit mukhang nakakatakot ang anyo ng mama at ang boses nito nang paalalahanan siya, ay ipinagsawalang bahala niya na lamang yun. Bago sumapit ang 5:30 ng hapon, umuwi na rin silang mag-ama. Halos inabot din ng 3 oras ang Daddy Julian niya sa pakikipag-usap nito sa mga tauhan at halos magreklamo na naman siya dito dahil gutom ang inabot niya sa paghihintay rito. Habang nasa daanan at tinatahak ang kahabahan ng highway ng sinasakyan nilang Hilux, bago pa man makarating sa bayan ng kanilang destinasyon, mabilis na napaapak sa preno ang driver na nagsisilbering bodyguard nilang mag-ama. Halos masubsob silang pareho sa unahan dahil sa impact. Aray! Naipit ang isa niyang paa at napasubsob din siya sa likuran ng passenger seat. Ay, lintik! Hindi ka ba nag-iingat? Subalit, nauutal lamang itong tumugon habang nakaturo ang kamay sa unahang direksyon. Nang mapasulyap si Don Julian doon, muli itong napamura. Nakita nilang may troso ng malaking puno ang nakaharang sa 2 linya ng kalsada. Ibig sabihin, wala silang ibang lulusutan. Pinababa naman ng ama ni Patrick ang driver upang tignan kung anong nangyari. Pero bago pa man mabuksan ng driver ang pinto ng sasakyan, nakarinig sila ng kalampag mula sa labas ng bintana sa tabi nito. Hindi lang yun. Halos lahat na bahagi ng sasakyan ay may kumakalampag. Napasigaw si Patrick at tinawag ang ama. Lalo namang nagalit si Don Julian, saka ito may binuksan sa itaas na compartment ng sasakyan.
Isang baril pala ang kinuha nito. Dali-dali nitong nilagyan ng bala na sa pagmamadali ay nagsihulog pa yon sa ibaba. Bago pa man ito may kasa ang baril, narinig nila ang pagkabasag ng salamin ng sasakyan. Bumunot din ng sukbit na baril ang driver na ngayon lang nito marahil naalala, subalit wala rin yung saysay dahil armado rin pala ang mga taong kumakalampag sa labas ng sasakyan nila. Nabuksan nila ang pintuan sa tabi ng ama ni Patrick, sabay tutok ng mahabang baril sa sentido ng Don. "Daddy!" Namalayan na lamang ni Patrick ang pagdakot sa kanya ng isang kamay mula sa labas. Nabuksan na rin pala ng mga ito ang pintuan ng sasakyan sa kanyang tabi. "Walang kikilos sa inyo! Kung ayaw ninyong sabay-sabay na sasabog ang mga buo ninyo!" Nang pumalag si Don Julian upang tulungan ang anak, walang babalang binaril siya ng isa sa armadong may takip sa muka at tinamaan siya nito sa balikat na kanyang ikinahiyaw sa sakit. Tuluyang umiyak si Patrick, lalo na nang mapansin nilang nawalan ng malay ang Don nang hampasin pa ito ng katawan ng mahabang baril sa liig pagkatapos naplisan ng bala ng baril. Nang makita ng kanilang nagsisilbing leader na mayroon ding takip sa mukha ang nangyari sa kanilang target, ay nagbago ang isip nito. At imbis na ang matandang si Don Julian ang kanilang dukutin, napagdesisyonan nilang kunin ang bata at ito ang gawing bihag. Naisipan din nilang iparansom ito sa malaking halaga. Kapag nalaman ng Don ang nangyari sa pinakamamahal nitong bunsong anak, hinayaan nilang mabuhay ang Don na may tama ng baril sa balikat na alam nilang malayo naman sa kamatayan. Ngunit ang nagsisilbi nitong driver bodyguard ay hindi nakaligtas. Agad nila itong pinatay na ikinapalahaw naman lalo ng iyak ni Patrick. Bago siya dinala ng mga armadong kalalakihan, binusalan pa muna ang bibig niya at tinalian din siya sa mga kamay. At dahil bata pa si Patrick ng mga panahong yon, wala siyang laban at lakas na pumalag sa mga nandukot sa kanya. Bago rin siya dalhin mismo sa kampo ng mga ito, ay tinakpan ng sako na gawa sa tela ang kanyang ulo upang hindi niya makita ang kanilang dadaanan at kung saang lugar siya maaaring dalhin ng mga ito. Tahimik siyang humihikbi at nanalangin na buhay pa ang Daddy Julian niya at magagawa rin siyang iligtas nito. Sa pinaghalong takot, pagkabalisa at pagod, hindi napigilan ni Patrick ang sariling antok at siya ay nakatulog habang pinagsasalit-salitan siyang pasanin ng mga dumukot sa kanya. Nang muli siyang magmulat ng mga mata, napansin niyang nanatili ang piring o saklob sa kanyang ulo, kung kaya't wala siyang makita at hindi rin niya alam kung inabutan na sila ng gabi sa daan. Patuloy pa rin ang mga ito sa paglalakbay nila habang siya'y halos manakit na ang katawan at bumaligtad ang sikmura dahil sa posisyon niya ng pagkakabuhat ng mga armadong lalaki sa kanya. Pakiramdam pa ni Patrick noon, umakyat lahat ng dugo sa kanyang ulo dahil sa pagkakapasan nila sa kanya na parang isang sako ng bigas. Maya-maya pa, bigla silang huminto at nag-usap-usap ng masinsinan. Naulinigan pa niyang kailangan pa raw nilang umakyat ng bundok bago marating ang mismong kampo nila. Pero bago yon, nagdesisyon silang tanggalin na ang takip sa ulo ni Patrick upang makapaglakad siya nang hindi na kailangan pang buhatin. Dahil matarik na ang dadaanan nilang bundok. Bago sila muling nagpatuloy, ay kumain muna ng mga baon nila ang mga ito at tanging tubig lamang ang ibinigay ng mga ito kay Patrick. Ngunit hindi na nagawa pang magreklamo ni Patrick dahil sa tuwing nakikita niya ang bitbit na mahabang armas ng mga ito, naging bahag ang kanyang buntot at nakakaramdam siya ng takot. Muli niyang naalala ang kanyang Daddy Julian. Sana'y nagising na ito at nagpaplanong iligtas siya. Kahit sa murang edad noon, alam ni Patrick na ang pagtatanong at ang magreklamo ay magiging dahilan lang ng maaga niyang kamatayan. Kung kaya't mula nang alisin ang kanyang piring at takip sa kanyang bibig,
ay nanatili siyang tahimik at walang imik. Mukha naman nagustuhan ito ng nagsisilbing leader ng grupo. Dahil lang marinig nila ang pagkulo ng kanyang sikmura, ay naawa naman ng mga ito at binigyan siya ng kapirasong tinapay na walang pagdadalawang isip niya namang tinanggap. Kinain niya yon, kahit na ang pakiramdam niya ay ngumunguya lamang siya ng goma. Kailangan niyang magpakatatag at maging malakas sa pagkakataong yon. At wala rin naman siyang ibang pagpipilian kundi ang magtiis. Gamit ang sulo, binaybay muna nila ang ilang ilog bago makarating sa isang nayon na may mga maliliit na kubong nakatayo sa bawat dako ng kapatagang napapalibutan ng mga bundok o bangin. Bawat kubo ay may mga ilawan at doon, sa pagdating nila, nagkumpulan ng mga tao na gaya ng mga armadong dumukot kay Patrick ay may mga bitbit din na kanya-kanya nilang mga armas. Halos masindak si Patrick at mapaatras dahil sa mga itsura nilang may mga bahid ng uling sa mukha at bandana sa mga ulo. Naalala niya ang bilin at turo ng kanyang guro noon na pilit ding ipinapaalala sa kanya ng kanyang Daddy Julian. Ng mga may katungkulan o ng gobyerno, pero nagagamit ang serbisyo nila sa mga lihim na misyon. Ang mga taong kilala na tawag sa kanilang mga NPA. Ngayon ay nauunawaan na niya kung bakit nila sinapit na mag-ama ang pang-aambush sa kanila ng mga armadong ito. Dahil ang mga ito ang mga taong rebelde na kinakatakutan ng kanyang ama na maging kalaban. Habang nag-uusap-usap ang mga ito, may isa namang humablot kay Patrick at pabalandra siyang itinulak nito papasok sa isang kubo na walang kalaman-laman. Tanging kasera lang sa isang sulok ang nagsisilbing ilaw at ang sahig ay gawa sa tinatawag nilang soleras na mula sa kawayan na nagsisilbi nilang dingding. Nayakap na lang ni Patrick ang sarili at hindi pa napigilang mapangiwi nang mapansing nagsugat ang isa niyang palad at siko nang tumamayon sa nakausling kawayan doon. Hindi niya malaman kung maiiyak o lalong mag-aalala dahil hindi niya tiyak kung ano ang kahihinatnan ng pagdukot nila sa kanya. Sobrang nag-aalala rin siya sa kalagayan ng kanyang Daddy Julian. Biglang bumukas ang pinto ng maliit na kubo kung nasaan siya makalipas ng mahigit isang oras. Marami ring lamok doon at insektong maliliit na nangangagat. Hindi siya makatulog kahit antukin pa siya. May isang lalaki na pumasok, bitbit ang isang baso ng tubig at plato na umuusok pang kanin na may tuyong isdang ulam. Nang makita yun ni Patrick, agad siyang napangiwi, hindi dahil maarte siya sa pagkain, kundi dahil sa talagang maseran lamang ang kanyang sikmura. Higit sa lahat ay allergic din siya sa daing. Kaya nang makita ng lalaki ang pag-aatubili niya sa pagkain, matalim siya nitong tinignan at sininghalan. Pero hindi niya talaga maatim ang pagkain noon. Kaya nagtiyaga siya sa pagkain ng kanin at pag-inom ng tubig. Nang mapansin nitong hindi niya ginalaw ang ulam, sinabihan pa siya nitong maarte at mapili. Pero hindi niya yon inintindi. Nang sabihin niya namang allergic siya sa daing o tuyong isda, hindi na rin naman ito nagsalita pa at iniwan na lang siya basta matapos ibalibag pasara ang pinto. Lumipas pa ang magdamag, pero walang ibang pumunta roon para makita siya o ang kausapin man lang. Nanatili siya sa loob ng malamok na kubo hanggang kinaumagahan. At gaya ng una, dinadalhan lang siya roon ng makakain. Kung hindi tuyong isda ang ulam, nilagang gulay na hindi niya kilala ang laging ulam, o kaya'y nilagang saging o kamote. Hindi man lang siya pinapalabas sa kubong yon, maliban sa kung gusto na raw niyang dumumi. Doon na rin siya umiihi sa isang sulok ng kubo upang wag lang siyang lumabas kung hindi naman daw kinakailangan. Tipikal na isang preso ang turing sa kanya ng mga tao roon. Tahimik na lang siyang umiiyak dahil sa lungkot at pag-aalala. Muli pang lumipas ang pagkagat ng dilim. Doon,
hindi na nakayanan pa ng kanyang sikmura ang pinapakain sa kanya. Nagreklamo siyang masakit ang tiyan at kailangan niyang gumamit ng palikuran, at doon lamang nakalabas si Patrick sa nagsisilbi niyang kulungan. Sa isang parte ng masukal sa likod ng puno siya dinala ng nagsisilbi niyang bantay. Doon daw siya pwedeng magbawas at kailangan niya raw bilisan agad kung ayaw niyang maparusahan. Wala namang nagawa si Patrick kundi ang sumunod. Nang makatapos na siya at makapagpunas gamit ang dahon lamang, nakarinig siya ng mahihinang kaluskos sa isang parte ng kakahuyan doon. Sa takot na baka ahas yun o isang mabangis na hayop, napaatras siya. Nakita niyang nakatalikod sa direksyon niya ang kanyang bantay na mukhang nagawa na ring magbawas sandali. Pero nang muling mapalingon si Patrick sa parte ng gubat kung saan niya narinig ang mga kaluskos, hindi niya inaasahang may mapupulang mga matang sasalubong sa kanya. Halos itinulos siya at hindi makagalaw. Nanigas ang buong katawan niya at kahit gusto niyang mapasigaw ay hindi niya magawa. Parang nawalan din siya ng boses noon. Halos maihi siya sa kanyang salawal kahit katatapos niya lang din magbawas. Papalapit ng papalapit sa kinaroroonan niya ang nilalang na may mapupulang mga mata. Hindi niya mawari kung isa ba yung mabangis na hayop o kung anuman. Pero ng mga sandaling yun, tuluyang nangatog ang kanyang mga tuhod, nanginig ang kanyang bibig at pautal-utal na nagsalita kahit pilit. Tulong! Halimaw! Akmang tatakbo na siya nang maramdaman na niya ang kanyang mga binti. Pero sa pagtalikod niya pa lang, bigla na lang siyang napaigik nang maramdamang may tumamang matigas na bagay sa kanyang batok. At doon, tuluyang nagdilim ang kanyang paningin. Pero bago yun, narinig pa niyang sumigaw ang kanyang bantay at ang isinigaw nito ang siyang tumatak sa kanyang isipan bago tuluyang lamunin ang kanyang diwa. Aswang. Yun ang naulinigan ni Patrick bago siya tinangay ng kung anong nilalang. Sa gitna ng madilim na kagubatan, mapapansing nagsisitalsikan ang mga dahon sa mabilis na galaw ng isang nilalang na may mapupula, bagamat naninilaw na mga mata, na may maitim at mabalahibuing maskuladong pangangatawan, may maputing buhok at matatalas na itim na mga kuko, tila isang kalahating tao at kalahating hayop. Si Andres, sa anyong may lahing gabunan, bitbit niya sa braso ang walang malay na bata. Sugatan ang bata sa bawat parte ng katawan nito. Mga gasgas na dulot ng matatalas niyang mga kuko at ng mga sanga at batong nadadaanan nila habang tumatakas sa gitna ng madilim at masukal na gubat. Ang buong katawan ni Andres ay parang nilamon na ng gutom at pagkauhaw. Habang tumatakbo siya, ay maririnig ang bigat ng kanyang bawat yabag. Hindi na siya halos makapaghintay pa na matikman ang mabangong bihag na nasa kanyang mga bisig, pero kailangan niya munang makalayo dahil maaari pa siyang masundan ng mga rebeldeng yun. Kaunting tiis na lang. Malapit na. Samantala, sa kabilang bahagi ng gubat, si Alfred ay mataman pa rin nagmamanman sa kanyang paligid. Napansin niyang hindi pa bumabalik si Andres. Kanina lang ay magkasama silang nagpaplano kung papaano iligtas ang batang dinukot ng mga rebelde na namataan nila nang sila'y umakyat ng bundok hamog kung tawagin sa lugar nila. Andres! Walang sumagot. Tahimik ang kagubatan ngunit hindi mapakali si Alfred. Naramdaman niya ang biglang pag-iba ng simoy ng hangin. Parang may bahid na yon ng dugo. Pamilyar yon at malakas ang kutob niya. Inamoy niya ang paligid. Naramdaman ang bakas ng isang hindi ordinaryong taong katulad niya. Hindi siya maaaring magkamali.
Hindi. Andres, anong ginawa mo? Mabilis na naghubad ng pang-itaas si Alfred. Ang balat niya ay unti-unting nag-iiba ang forma at sa isang kisap mata, lumabas ang mga pakpak mula sa kanyang likod. Ang katawan niya ay naging mas magaan, mas mabilis. Naging isang dambuhalang itim na ibon siya, ang uri ng nilalang na bihira na lamang sa kanilang lahi. Lumipad siya pa itaas. Pilit sinusundan ang amoy ng dugo ng enerhiya ng kaibigang mukhang tumalikod sa kanilang usapan. Mula sa himpapawid, nakita niya ang tumatakas na si Andres. Humahawi ang mga matataas na damo sa dinadaanan nito at bitbit nito ang bata. Tila wala itong balak huminto. Halos sumadsad si Alfred sa nagtataasang puno hanggang sa bumagsak siya sa isang malapad na sanga at mula roon ay tumalon pababa sa anyong kalahating tao at kalahating ibon. Tumambad sa kanya ang nakayukong anyo ni Andres sa tabi ng isang punong kahoy. Nakatayo ito sa ibabaw ng isang pabilog na malaking bato. Mukhang pinagmamasdan at sinusuri ang bata sa kanyang bisig sa anyong anumang oras ay gusto na nitong sunggaban. Bitawan mo siya, Andres! Nagulat si Andres. Ngunit hindi na siya nagulat sa tono ng kaibigan. Dahan-dahan siyang tumayo at humarap kay Alfred. Bumalik siya sa kalahating anyong tao, pero nanatiling nakalitaw ang pangil at ang kanyang mapula at manilaw-nilaw na mga mata ay matalim na tumingin sa direksyon ng kaibigan. Bitawan mo siya, Andres! Alam kong darating ka, Alfred. Akala ko ba ililigtas natin ang batang yan? Yun ang napagkasunduan natin. Nagbago ang isip ko. Hindi mo ba naamoy, Alfred? Ang dugo niya, malinis, mainit. Hindi pa nababahiran ng dumi. Hindi siya pagkain. Inosente siya at bata pa. Kaya kung ano man yung iniisip mo, pakiusap lang. Tol, itigil mo na ito. Hindi tayo mga halimaw. Pero hindi rin tayo tao. Huwag mong kalimutan kung ano tayo. Mas lalong huwag mong kalimutan na nagmula tayo sa lahi ng mga aswang. Kaya nga natin ito pinipigilan, di ba? Dahil alam natin kung anong kaya natin gawin. At pinili natin hindi na maging mas masahol pa sa hayop. Kung ayaw mo may makaalam ng lahing iniingatan natin, huwag mo nang ituloy kung ano man yung binabalak mo, Andres. Ikaw lang ang pumili niyan at kayang magtiis. Ako, hindi ko na kaya pang magtiis, Alfred. Hirap na rin akong pigilin ang gutom ko sa laman ng mga tao. Alam mong nagpapahina sa uri ko ang hindi pagtikim ng laman ng tao. Kaya ngayon may pagkakataon na ako. Hindi ko na yun sasayangin pa! Tinakbo ni Alfred ang pagitan nila ni Andres. Ngunit mabilis ding tumalon si Andres paatras at inihampas ang sangang nadampot niya kay Alfred. Tumilapon si Alfred sa damuhan, ngunit agad ding tumayo. Nagbanggaan sila. Ang unang palitan ng suntok o kalmot ay halatang walang gustong magpatalo. Parang may tunog ng kahoy na nababali. Tumalsik ang lupa sa paligid. Ang kanilang mga kuko ay lalong humaba. Nagsimulang magsugat ang mga braso nila at katawan. Ang bata ay napakawalan. Bumagsak sa damuhan ngunit nananatiling walang malay. Pero maya-maya lang nagsimula na rin itong gumalaw. Dahan-dahang nagising si Patrick. Mahina at mabagal ang kanyang paghinga. Ngunit malinaw na naririnig niya ang bawat sigaw at ingay sa kanyang paligid. Hindi mo ako kayang pigilan, Alfred! Buo na ang desisyon ko! Hindi ako magpapalunod sa gutom mo, Andres. Pipigilan kita! Wala kang laban. Hindi mo alam ang tagtuyot sa kalooban ng katawan ko. Ilang taon na akong nagtitiis at hindi mo na ako mapipigilan pa. Ilang taon tayo nagtulungan para hindi maging ganito. Huwag mong itapon ang lahat ng yon.
itapon ko man, sa batang yan ko ilalaan! Biglang tumalon si Andres para sunggaban si Patrick na bago pa lamang nahihimasmasan. Ngunit nasalubong niya ang sipa ni Alfred na tumama sa kanyang dibdib. Napaatras siya at napaluhod. Anong nangyayari? Napalingon si Alfred nang makita niyang gising na si Patrick. Lalo siyang naging alerto. Si Andres naman ay natigilan. Sandaling itinulos sa kinatatayuan sa pagkarinig ng boses ng bata, ngunit wala itong sinabi. Tumalikod na lamang ito habang sapo ang kanang balikat na nadali ni Alfred sa pagkalmod. Bukas o sa makalawa, magugutom ka rin, Alfred. Mapapasa akin din ng batang yan. Tumakbo si Andres palayo. Tinalon ng mga bato at naglaho sa dilim. Naiwang magkasama si Alfred at si Patrick. Dahan-dahan niyang nilapitan ang bata at lumuhod sa tabi nito. Huwag ka matakot. Tapos na. Ligtas ka na. Sino po kayo? Isa akong kaibigan. Hindi kita sasaktan. Pangako ko yan. Inalayan niya si Patrick at binuhat ito. Umalis sila sa lugar ng labanan at nagtungo sa mas ligtas na bahagi ng kagubatan. Sa isang maliit na mukhang kubo na ginagawang pahingahan ng mga naliligaw doon, na may bubong na palumpong at sahig na natatakpan ng tuyong damo. Doon niya pansamantalang inihiga si Patrick at tinakpan ng mga tuyong dayami. Magkahalong takot at pagod naman ang bumalot sa bata. Ngunit hindi siya kumibo. Tila tinatanggap na lang ang lahat ng hindi maunawaang kaganapan. Pahinga ka muna. Maghihintay ako rito hanggang mag-umaga. Tahimik si Patrick. Nakatingin sa itaas. Ang mga mata niya ay puno ng katanungan. Sa isipan niya, paulit-ulit ang mga salitang narinig niya bago siya mawalan ng malay sa gubat. Aswang. Hindi niya alam kung totoo yun. Hindi niya rin alam kung totoo ba ang mga anyo o ang mga tinig. Pero ramdam niya, may kakaiba sa mga taong nagligtas sa kanya. Ipinikit niyang muli ang kanyang mga mata. Si Alfred naman ay nanatiling gising. Nakaupo sa kanyang tabi, nakabantay. Sa gabing yon ay tahimik ang kagubatan. Ngunit alam ni Alfred na hindi pa tapos ang lahat. Sumapit ang madaling araw. Nakaupo pa rin si Alfred sa tabi ng batang kanyang iniligtas mula sa mga kamay ni Andres. Napabuntong hininga siya. Hawak-hawak ang sanga na ginagamit sa pangkalkal sa baga ng ginawa niyang apoy. Sa gitna ng malamig na dumuhan, natutulog si Patrick. Maputla pa rin ang bata. May mga gasgas sa pisngi at binti at bahagyang nanginginig kahit may nakabalot ng dayami sa katawan nito. Hindi dapat nangyari to. Tumingala siya sa langit, wala nang halos ulap. Parang mas lalo pang dumilim ang gabi. Maya-maya, gumalaw si Patrick. Dahan-dahang iminulat ang kanyang mga mata. Kumunot ang noo niya. Tila sinusubukang alalahanin ang mga nangyari. Nasaan ako? Napalingon si Alfred. Tumayo siya agad at lumapit sa bata. Nakaluhod siya at maingat na nagsalita. Ligtas ka na, bata. Ikaw yung may kaaway. May narinig akong nagsisigawan. Oo, pero wala ka nang dapat ikatakot pa. Umupo si Patrick. Masakit pa rin ang katawan niya. Hinawakan niya ang sugat sa braso at napaigig. Sino ka? Saan mo ako dinala? Hindi pa kita kilala, pero nakita kitang dinukod. Tumulong lang ako. Wala kang dapat ikatakot sa akin. Sinabi ng bantay. Aswang daw. Natigilan si Alfred. Hindi siya agad nakasagot. Pinilit niyang panatilihing kalmado ang tinig niya. Marami kang narinig.
Pero hindi lahat ng naririnig ay totoo. Hindi sumagot si Patrick noon. Pinagmasdan lang niya ang mukha ni Alfred. Para bang sinusuri kung nagsasabi ito ng totoo. Hindi siya nagtitiwala agad, pero nararamdaman niyang totoo ang sensiridad ng binata. Gusto ko nang umuwi. Hindi ko alam kung buhay pa ang daddy ko. Makakauwi ka, pero hindi pa sa ngayon. Kailangan muna kitang dalhin sa isang ligtas na lugar. Tinitigan naman siya ng bata. Halatang pagod na sa lahat ng naranasan. Naglakad sila papalayo sa maliit na parte ng patag na lupa. Sa likod ng matataas na puno, muling bumalik si Alfred sa pagiging tahimik. Karga niya ang payat na katawan ni Patrick sa likod at ilang minuto lang ay narating na nila ang isang daanang paliko-liko na humahantong sa isang masukal na bahagi ng bundok. Hanggang sa wakas, lumitaw mula sa dilim ang ilang ilawan. Mga lamparang nakakabit sa gilid ng maliit na kubo. Ang nayon ng mga aswang. Pagdating nila, pinigilan ni Alfred ang hakbang ni Patrick. Sandali. Huwag kang magsasalita kung hindi ka tinatanong. At huwag kang titingin sa mga mata ng kahit sino. Maliwanag ba? Bakit naman po? Pakiusap lang. Gagawin ko ang lahat para hindi ka mapahamak, bata. Tahimik na sumunod na lang si Patrick. Tulala pa rin habang pinagmamasdan ang kakaibang lugar. Tahimik ang paligid, pero ramdam ang presensya ng mga matang nagmamasid mula sa dilim. Sa isang mas malaki at matibay na bahay na yari sa bato at kahoy, kumatok si Alfred. Bumukas ang pinto at bumungad si Cabertin, ang nagsisilbing pinuno ng kanilang nayon o ng kanilang lahi. Ano ito, Alfred? Bakit may dala kang tao? Bahagyang lumayo si Alfred kay Patrick upang hindi nito marinig ang pag-uusapan nila ng kanyang ama. Kailangan, tay. Kung hindi ko siya iniligtas, baka pinatay na siya ng mga rebelde o kinain na ni Andres. Nagbago ang mukha ni Cabertin. Napalingon siya sa gawin ni Patrick at tiningnan itong maigi. Bata pa at may mga sugat. Alam mong bawal magdala rito ng tao, Alfred. Lalo na't isang bata. Alam ko ho yun, tay. Pero hindi ko kayang hayaan siya mapahamak. Si Andres. Anong ginawa ni Andres? Tinangka niya. Gusto niyang kainin ng batang yan. Anak ng lintik. Akala ko ba tapos na tayo sa ganitong pamumuhay? Pumasok sila sa loob. Naupo si Cabertin sa upuan sa gitna. Pinaupo ni Patrick sa gilid. Ilang sandali lang, may dumating pang 3 matandang miyembro ng nayon. Nakatingin lahat sa bata. Kung totoo ang sinasabi mo, kailangang tawagin ng ama ni Andres. Nagpatawag si Cabertin. Makalipas lang ang ilang minuto, dumating si Camiloy, ama ni Andres. Malaki ang pangangatawan at mabigat ang bawat yabag. May problema ba, Berting? Bakit mo ako pinatawag? Tanungin mo ang anak mo. Ang sabi ni Alfred, tinangkang kainin ng anak mo ang batang yan. Hindi ko alam ang pinagsasabi mo. Wala akong alam sa mga kilos niya. Pero seryoso ka ba, Alfred? Sigurado kang hindi mo lang ginagamit ang bata para sirain ang anak ko. Hindi ako magsisinungaling tungkol sa buhay ng bata. Lumapit si Camiloy sa bata. Biglang lumalim ang paghinga niya. Napansin niyang dumudugo pa ang ilang sugat ni Patrick sa braso at binti. Amoy na amoy ko ang sariwang dugo. Biglang tumigas ang mga ugat sa liig ni Camiloy. Kumislap ang mga mata. Ang mga kuko niya'y bahagyang humaba habang si Patrick ay napaatras sa nakita. Miloy! Maghunos dili ka! Bumalik si Camiloy sa sarili. Napaurong siya. Tinapunan ng tingin si Alfred at ang bata. Itago niyo yan bago pa may matukso.
Lumapit si Kaberting kay Alfred. Matalim ang tingin niya. Ngayon mo sabihin sa akin, anong plano mo, Alfred? Itatago ko muna siya, Tay. May alam ako kung saan siya ligtas pansamantala. At pagkatapos? Ihahatid ko siya sa bayan. Ibibigay ko siya sa mga pulis. Kaya mo bang gawin yon? Kailangan, Tay. Hindi natin dapat hayaan ang pagkagutom ng iba na sirain ang bagong buhay natin. Tumango si Kaberting. Itago mo na muna. Bukas ng madaling araw, ibaba mo siya. Pero mag-isa ka lang dapat. Inakay ni Alfred si Patrick palabas. Tahimik lang ang bata. Hindi niya naintindihan lahat ng pag-uusap, pero ramdam niya ang bigat. Ramdam niya na siya ang sanhi ng tensyon. Lalo pa ang kakaibang anyo na nakita niya sa malaking mama kanina. Hindi niya tuloy alam kung guni-guni lang ba yun. Tumungo sila sa tahanan ni Alfred. Sa ilalim ng isang lihim na pintuan, doon niya inilagay ang bata. Maliwanag ang loob. May banig, ilawan, at ilang dilatang pagkain sa gilid. Anong gagawin ko dito? Mas ligtas ka rito. Babalikan kita sa umaga. Dadalhin kita sa bayan. Pagkatapos para i-report sa pulisya ang pagdukot sa'yo. Pero hindi ko pa rin alam kung sino kayo. Isipin mo na lang ako bilang tagapagligtas mo. Sa kayon, yun lang muna. Isinara ni Alfred ang pinto. Naiwang mag-isa si Patrick sa loob ng silid. Sa taas, tahimik si Alfred, ngunit malalim ang iniisip. Hindi pa siya nakakalayo sa bahay nang marinig niyang may sumigaw ng malakas. Kaberting! May lumulusob! Biglang umalingaw-ngaw sa buong nayon ang tunog ng mga tambuli. Alerto ang lahat. Kinuha ni Alfred ang itak sa gilid ng pinto at tumakbo pabalik kay Kaberting. Sa di kalayuan, mula sa nagbabadyang pagsilip ng liwanag sa kakahuyan, may mga taong papalapit, mga armadong rebelde. Ang malamlam na ilaw mula sa mga sudo ay parang biglang hinipan ng malakas na hangin. Ang mga matatanda, kababaihan at ang mga batang aswang ay agad nagkubli sa mga ligtas na bahagi ng kanilang bahay. Mga lalaking aswang ang nagsimulang naglabasan. Dala-dala ang kanilang mga pananggalang at armas. Hindi modernong baril, hindi granada, kundi mga antigong itak, sibat, at mga aserong pamana mula pa sa mga ninuno nilang pinatay na mga Kastila. Si Alfred hawak ang itak ay agad bumalik sa harap ni Kaberting. Ilan silang lahat? Hindi bababa sa 30, pinuno. May bitbit na mabibigat na armas. Marami pa sa itaas ng burol. Papalapit na sila. Hindi ordinaryong paglusob ito. Parang alam nila kung nasaan tayo. Maghanda tayo, pero bantayan ninyo ang mga bata at ang batang anak ng tao, Alfred. Sumenya si Kaberting sa isa sa mga mas batang kasamahan. Tinawag ito at binigyan ng utos na siguruhing hindi makalabas ang bata mula sa pinagtaguang silid nito. Sa gitna ng kagubatan, habang nagsisimula na ang paggalaw ng puwersa ng mga NPA, tahimik na gumagalaw ang mga anino. Ang ilan sa kanila, mga eksperto sa giyera, mga sanay sa madugong engkwentro. May dalang mahahabang armas o dekalibring baril. Ang ilan ay may night vision pa, mga bihasang mandirigma. Nang makalapit na ang unang hanay, isa sa mga rebelde ang huminto. Tumingin sa itaas ng isang punong malapit sa pasukan ng nayon. Doon niya nakita ang isang nilalang na nakaupo. Matikas, hindi gumagalaw, pero nakatitig. May naninilaw itong mga mata na kumikislap sa kadiliman. Nang magtagpo ang kanilang paningin, napaatras ang rebelde. Ngunit huli na, tumalon pababa ang nilalang. At bago pa ito makalaban, napunit na ang lieg niya. Wala nang putok na lumabas sa kanyang baril. Wala nang hiyaw.
Kasunod nito ang bugso ng sagupaan. Sunod-sunod na ang putukan, ngunit hindi tulad ng inaasahan ng mga rebelde. Ang mga kalaban ay hindi basta-basta nasusugatan. Ang mga aswang ay kumikilos ng higit pa sa karaniwang tao. Ang kanilang balat ay tila hindi tinatablan ng karaniwang bala. At kung tamaan man sila, bumabangon agad na parang walang nangyari. Sa loob ng pinagtataguan ni Patrick, nanatili siyang gising. Hindi siya makatulog. Kanina pa siya nakatitig sa kisame ng maliit na silid. Wala siyang ibang marinig kundi ang ingay ng kaguluhan sa itaas. Isang pagsabog ang yumanig sa lupa. Napaupo siya at napakapit sa gilid ng banig. Natatakot siya. Ramdam niya ang panganib. Hindi niya alam kung ano ang totoo sa paligid niya. Hindi niya rin alam kung sino ang kalaban. Nagtagal pa ang katahimikan sa loob, ngunit hindi na siya mapakalipa. Napilitan siyang umakyat. Binuksan niya ang trapdoor ng dahan-dahan. Mula sa maliit na siwang ay sumilip siya. Maalikabok ang paligid. May bahagyang usok na nanggagaling sa hilera ng kubo sa kaliwa. Walang tao sa paligid. O yun ang akala niya. Pag-angat niya palalo ng takip, nakita niyang may nakatumbang rebelde sa harap ng bahay. Patay ito. Malawak ang sugat sa dibdib at nakadilat ang mata. Gusto niyang sumigaw ngunit hindi niya nailabas ang tunog. Umakyat siya ng tuluyan. Dahan-dahang tumayo sa maalikabok na lupa. Palibhas ay walang ideya sa kabuuan ng gulo. Naglakad siya papalayo sa bahay. Akala niya makikita niya si Alfred. Akala niya ligtas na. Ngunit ang nahanap niya ay ibang imahe. Si Alfred. Ngunit hindi na siya ang Alfred na una niyang nakilala. Nakahawak ito sa leeg ng isang rebelde. May mapupula at naninilaw na mga mata. Ang mga kuko ay tila bakal. Ang balat ay parang hindi sa tao at hindi rin sa hayop. May maitim na likido sa gilid ng labi nito. Hindi dugo. Isang uri ng dagta. Nagtama ang paningin nila. Hindi kumibo si Alfred. Sa halip, binato niya ang katawan ng rebelde at lumapit kay Patrick. Mabilis. Hindi mabilis gaya ng pagtakbo, kundi mabilis gaya ng pagkislap ng kidlat. Ang bata ay napaatras, nanginginig, hindi makapagsalita. Sa isip niya, baka hindi na siya makakaligtas pa. Wala na ang inaakala niyang kakampi. Ang nagpakilalang isang kaibigan ay isang aswang pala. Bago pa siya makatakbo, isang kamay ang biglang humablot sa kanya mula sa kaliwa. Isang rebelde. May sugat ito sa gilid ng ulo at may bahid ng dugo sa damit. Nanginginig ang kamay nito pero mahigpit ang pagkakahawak sa kanya. Ikaw ang batang yun. Tara na, sumama ka sa akin. Hindi na nakasagot si Patrick. Sa sobrang pagkabigla, parang nawalan ng sariling kontrol ang kanyang katawan. Hinila siya nito papalayo, pabalik sa kakahuyan, sa direksyong taliwas sa gulo. Sa likuran nakita ni Alfred ang lahat. Tinangka niyang habulin ang rebelde ngunit may sumabog sa kanyang tabi. Isang granada. Napaluhod siya. Ang kaliwang binti niya ay nasugatan, ngunit hindi pa rin siya tumigil. Pinilit niyang tumayo. Pinilit niyang habulin ang tumangay sa bata. Ngunit sa dami ng putukan, sa alikabok at sa kaguluhan ng madaling araw na yon, nawala sa paningin niya ang dalawa. Ang bata ay muling nawala. Sa gitna ng gubat, habang binabaybay ni Leo ang daan, hindi niya na rin makita ang daraanan. May mga parte ng kagubatan na mas masukal pa. Nagsimula siyang manghina, ngunit hindi siya huminto. Karga pa rin niya ang bata. Si Patrick, bagaman takot, ay hindi na rin makagalaw sa sobrang pagod. Ang huling nakita niya, bago tuluyang bumigat ang kanyang talukap, ay isang anino sa itaas ng puno. Isang nilalang na hindi tao. Nakasilip mula sa dilim. Hindi niya alam kung yun ay kalaban o tagapagligtas, ngunit alam niyang hindi pa tapos ang mga nangyayari.
Ang sugat sa tagiliran ni Leo ay patuloy na nagdurugo. Ang balikat niya ay nanginginig sa sakit na may kasamang pamamanhid. Ngunit dala ng matinding takot sa mga nilalang na hindi niya kayang ipaliwanag, ay mas pinili niyang sumuong sa lalim ng gubat kaysa magpaiwan sa kamatayan sa nayon. Paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan ang itsura ng mga nilalang na yon. Ang bilis, ang mga kuko, ang lakas, ang bangis. Hindi yun gawa-gawa lang. Hindi yun isang guni-guni. At isa siya sa ilang nakaligtas na rebelde na makapagsasabing nakita niya mismo. Habang sinusuyod nila ang kagubatan, napansin niyang hindi na ganoon kabigat ang bata. Bahagyang gumalaw si Patrick. Muli niyang iminulat ang mga mata, ngunit hindi niya alam kung nasaan siya. Ang liwanag ng buwan ay bahagyang nasasalag ng mga sanga at dahon, at ang bawat yapak ng rebelde ay tila dagundong sa pandinig ng bata. Saan mo ko dadalhin? Hindi sumagot si Leo. Hindi rin niya alam kung paano sasagutin ang tanong ng bata. Hindi niya rin tiyak kung ligtas pa ba siya sa piling ng ibang tao. Tahimik silang nagpatuloy. May ilang ulit na napapahinto siya. Kinakapa niya ang sugat sa tagiliran. Pilit pinipigilan ang pagdurugo gamit ang sariling tela mula sa kanyang damit. Sa di kalayuan, may nakatagong guwang sa gilid ng isang malaking bato. Sa likod ng mga ugat at damo, naroon ang isang kuweba. Inilapag niya roon si Patrick. Marahang pinahiga sa isang kumpol ng tuyong dahon. Humihingal siya na parang walang lakas. Dito muna tayo. Magpapahinga lang ako sandali. Tahimik lang si Patrick. Hindi siya kumikibo. Hindi rin siya sigurado kung dapat bang tumakbo o maghintay ng pagkakataon. Nangingibabaw pa rin ang takot sa kanya. Ang huling imahe ng anyo ni Alfred ay nananatiling malinaw sa kanyang isipan. Ang mapula at naninilaw na mga mata, ang matatalim na kuko, ang malahalimaw na anyo. Pero bago pa siya makapag-isip kung paano tatakas, may narinig silang kaluskos, mahina, ngunit hindi galing sa hayop. Tumayo ang rebelding si Leo. Pilit na itinatayo ang sarili. Kinapa ang baril na wala ng bala. Itinaas niya ito sa harap. Tila umaasang kahit panakot man lang ay gumana pa. Mula sa dilim ay unti-unting may lumitaw. Isang anino. Matangkad at malaki ang pangangatawan. Tila may iniindang sugat. May bitbit na sibat sa likuran. Nang tuluyang lumapit sa liwanag ng buwan, tumambad ang mukha nito, maputla, may mga galos sa mukha. Si Andres, at hindi siya nag-iisa. Sa kanyang likuran, may isa pang nilalang na mababa ang tindig, ngunit kita ang matatalim na ngipin sa gilid ng labi. Isang aswang. Karamihan sa kanila ay halos magkasukat ng katawan, ngunit ang isa ay tila mas matanda, mas payat at may itim na bakas ng balat sa leeg, senyales ng naunang lahi. Masyado kang naging matapag, Manong. Hindi mo ba naiisip ang batang yan ay hindi dapat mapunta sa inyo? Para siya sa amin. Napakunot noo si Leo, bahagyang umatras. Anong? Hindi ko kayo kilala. Pero alam kong hindi kayo tao. Hindi malaman ni Leo kung paano niya malulusutan ang mga nilalang na ito. Sumusunod lang naman siya sa utos ng kanilang leader. Hindi nga. Pero wag mong iisipin na masama kami dahil lang sa itsura namin. Kung tutuusin, mas masahol pa kayo sa amin. Pinapatay niyo ang isang inosente. Wala kaming ginagawang ganyan. Maliban na lang kung kailangan. Napansin ni Patrick ang isa pang lalaki. Hindi rin ito mukhang gustong iligtas siya. Sa kabaligtaran, parang mas gusto nitong kunin siya, gamitin o kainin. Ibibigay mo ba sa amin o gusto mo matikman ang tunay na bangis ng aswang na gutom? Napatingin si Leo kay Patrick.
Nanginginig siya. Alam niyang wala siyang laban. Wala na siyang natirang bala pa. At wala na rin siyang lakas. Sandali siyang tumalikod, yumuko at pumikit. Kunin niyo na. Wala na akong pakialam pa. Ngunit hindi pa man siya nakakabitiw ng huling hininga ng kanyang pagtalikod. Lumipad mula sa itaas ang isang nilalang. Malaki, mabigat, bumagsak sa gitna nila. Si Alfred, sugatan pa rin ang ilang parte ng katawan. May bahid pa ng alikabok ang muka, ngunit matalim ang tingin. Sinalubong niya agad si Andres. Layuan mo ang bata! Hindi ito tungkol sa iyo, Alfred. Hindi ito ang laban mo. Ginulo mo ang nayon. Nilabag mo ang kasunduan. Wala ka ng karapatang lumapit pa sa kahit sino sa amin. Nagtagpong muli ang mga paningin nila. Ilang sandali lang, isang malakas na hampas ng pakpak ang lumipad. Nagsimula na ang laban. Paulit-ulit na nagtama ang katawan nila. Dumagundong ang paligid. Si Patrick ay napaupo sa gilid ng kuweba. Hindi siya makakilos. Si Leo ay hindi na rin nakagalaw pa. Nabahag ang buntot at tuluyang napaupo sa malamig na batuhan. Sa kalagitnaan ng laban, natamaan si Andres sa muka. Tumilapon siya sa gilid ng puno, pero tumayo pa rin. Ngunit lumalabas na ang dugo sa gilid ng kanyang bibig. Hindi pa tapos, Alfred. Hindi pa. Tumalikod siya, tumalon sa itaas ng mga sanga at nawala sa dilim. Si Alfred ay hingal na hingal. Lumapit siya kay Patrick. Hindi siya nagsalita. Tinitigan lang ang bata at napaluhod siya sa harapan nito. Pasensya ka na. Hindi mo dapat nasaksihan ng mga ganito. Si Patrick ay hindi agad nakasagot. Nanginginig pa rin. Pero sa kabila ng takot, may bahagi ng isip niya na nagsasabing ligtas siya sa piling nito. Hindi niya alam kung bakit. Basta, ganon ang pakiramdam niya. Tumayo si Alfred. Tumalikod. Saka lumingon muli. Halika na. Dadalhin kita sa ligtas na lugar. Tahimik na sumunod si Patrick. Sa di kalayuan, muling bumalik ang huni ng mga kulikling. Ang gubat ay muling nilamon ng katahimikan. Ngunit sa isipan ni Patrick, lalong dumami ang tanong na hindi niya alam kung kailan masasagot. Akmang magdidesisyon na si Alfred na bumaba ng bundok para maihatid ang batang kasama niya na nagngangalang Patrick, na anak pala ng isang negosyanteng isa sa nagmamay-ari ng minahan. At kung bakit nangyari ang pangingidnap dito, ay mukhang may nahihinuha na siyang dahilan. Dahil naging malaking balita rin noon ang nangyaring pagguho ng isang bahagi ng minahan malapit sa kanilang lugar. At ilan sa mga trabahante roon ay natabunan ng gumuhong lupa at hindi na nakaligtas pa. Balita sa kanila ay isa raw sa anak ng leader ng mga rebeldeng naninirahan sa bundok hamog ang nasawi. Kaya sa malamang, gumaganti ang mga ito at naisipang dukutin ang anak ng nasabing negosyante. Pero hindi maintindihan ni Alfred kung bakit kailangan pa nilang idamay ang isang inosenteng bata na wala namang kinalaman sa nangyari. At para pagkatiwalaan siya ng bata, ay nagpakilala siya rito bilang si Kuya Al. Bago pa sila makatawid ng ilog na kumukonekta sa isang talon, nakarinig sila ng mga putukan ng baril at paggalaw ng mga sanga ng puno sa hindi kalayuan. Maya-maya pa ay narinig na rin ang ilang palitan ng sigawan. Ano yun, Kuya Al? Nasundan na ba nila tayo? Huwag kang mag-alala. Hanggat kasama mo ko, hindi ka mapapahamak. Halika, may naalala akong pwede mo munang pagtaguan. Dinala ni Alfred si Patrick malapit sa talon kung saan may malaking bato sa gilid ng nagbabagsakang tubig. Sa likod ng malaki at makapal na bato, may maliit na butas roon na sakto lamang para sa isang tao. Ligtas naman doon, bagamat malamig dahil sa hamog na nagmumula sa talon. May mga kumikinang din doon na mukhang mga kabuti
na siyang nagbibigay ng liwanag sa loob. "Huwag kang aalis dito ha, hanggat hindi ko sinasabi o hindi ako dumarating. Maliwanag ba? Pero kung sakaling hindi na ako makabalik pa, hintayin mo na lang pagsikat ng araw. Sundan mo lang ang kahabaan ng binabagsakan ng talon na ito. Sa hangganan ng ilog, may makikita ka rong kubo at taniman. Pwede kang humingi ng tulong sa kanila at mababait ang mga nakatira doon. Tiyak na dadalhin ka agad sa bayan kapag nalaman nila ang nangyari sa'yo. Maaasahan ko ba yun, bata?" Sige po, pero paano kayo? Basta bumalik ka, kuya ha. Natatakot ako maiwan dito. "Sige, hintayin mo ako. Basta gaya ng sinabi ko, hindi natin alam kung anong mangyayari. Kaya hanggat maaari, sundin mo lang inuutos ko na siyang gagawin mo ha. Aalis na ako." Wala namang nagawa si Patrick kundi ang maghintay at magtago roon habang yakap-yakap ang sarili. Lumipas ang ilang minuto at naging oras. Papasikat na rin ang araw ng mga sandaling yon. Pero hindi pa rin nakababalik si Alfred. Hindi alam ni Patrick kung anong nangyayari sa labas. Wala siyang ibang nakikita at naririnig, kundi ang lagaslas ng bumabagsak na tubig. Hanggang sa may kamay na humawak sa isa niyang balikat na muntik pa niyang ikasigaw sa pagkagulat. Pero nang makilala ang taong dumating, hindi na napigilan ng bata ang bugso ng damdamin. Napayakap siya kay Alfred. Kuya Al! "Pasensya ka na. Natakot ba kita? Tahan na. Narito na ako. At makakababa na rin tayo ng bundok. Umalis na sila. Hindi ka na nila makukuha pa. Halika na." Sigurado ka ba, kuya? "Promise. At isa pa, mukhang hindi ang mga tao sanahay ng kalaban ngayon ng mga rebelding dumukot sa'yo. Mukhang may nagpapahanap na sa batang dinukot nila. Sino sa tingin mo?" Si Daddy. Iniligtas ako ni Dad. Narito ba siya? "Makakaasa ka. Pero mas maganda siguro kung hindi na tayo muna magpapakita sa kanila. Masyado pang delikado. Baka makita ka ng mga rebelding yon. Gusto mo ba ulit na gawin ka nilang bihag?" Mukhang natakot naman ang bata sa banta ni Alfred, kaya sumunod na lang din ito nang muli silang mag-umpisang maglakbay pababa ng bundok. Nasa gitna pa lamang ng paglalakad sina Alfred at Patrick sa makitid na daan pababa ng bundok. Hindi pa man sila lubusang nakakalayo sa paligid ng talon nang biglang may naramdaman si Alfred na kakaiba. Tumigil siya sa paglalakad. Pinahinto si Patrick at pinatalas ang pantinig. Mabilis ang tibok ng puso ng binata. Mula sa gilid ng talon, sa gitna ng makapal na hamog at kahoy na natatakpan ng lumot, may mga anino siyang naaninag. Mga aninong hindi niya inaasahang makikita pa. "Patrick, umatras ka sa likod ko. Huwag kang aalis sa pwesto mo." Sumunod si Patrick, bakas ang kaba at takot sa kanyang mukha. Lumingalinga siya, hindi malaman kung saan titingin. Sa gitna ng malamlam na liwanag ng umaga, unti-unting nagsilabasan mula sa mga anino ang grupo ni na Andres. 4 silang lahat, pawang mga kauri niya ngunit hindi kaalyado. Ang mga mata ay mapupula at naninilaw. Ang mga ngipin ay nakalitaw. Si Andres ang nangunguna, hawak ang mahabang kahoy na may pinatulis na uri ng itim na bato sa dulo nun at nakangisi na parang asong nauulol. "Akala mo ba makakatakas ka, Alfred? Hindi pa tapos ang laban natin." Hindi sumagot si Alfred. Nanatili lang siyang nakatayo. Hawak sa isang kamay ang karit na panggapas ng palay na nakita lamang niya. Ang katawan ay bahagyang nakaharap sa mga kalaban, ngunit ang isang kamay ay nakahawak sa balikat ni Patrick. Kahit nagutay-gutay pa ang kanyang katawan mula sa mga sugat ng nagdaang sagupaan, hindi siya natinag. Walang ibang intensyon kundi ang protektahan ang bata sa anumang paraan. Mabilis ang sumunod na mga pangyayari. Lumundag si Andres.
Susugod sana kay Patrick ngunit sinalubong agad siya ng katawan ni Alfred. Isang matinding paglalaban ang sumiklab sa gitna ng kakahuyan. Hindi na nag-ibang anyo si Alfred. Ang lakas at liksi ng kanyang katawan bilang tao ay tila higit pa sa normal. Mga hataw ng karit na hawak sa kaliwang kamay at suntok gamit ang kanan. Sipa, iwas at salag. Laban sa 4 na gutom na kapwa niya aswang, hindi siya umatras. Habang tumatagal ang sagupaan, napansin ni Patrick ang mga sugat na muling bumabalik sa katawan ni Alfred. Hingal na ito. Pinalilibutan na rin sila ng grupo ni Andres. Ang mga mata ni Patrick ay halos hindi na makakita na maayos dahil sa dami ng likidong bumabalot sa kanyang mukha. Luha, pawis at bahid ng alikabok. Ang isang kasamahan ni Andres ay unti-unting pumuesto sa tabi ng mga bato kung saan naroroon si Patrick. Tumigil siya roon, parang sinusubukang harangan ang daan ng bata. Napaatras si Patrick, dumikit sa katawan ng matigas na bato. Hindi niya alam kung tatakbo siya o magsisigaw. Nanginginig ang kanyang mga tuhod. Parang gusto niyang sumigaw ng tulong. Ngunit alam niyang si Alfred lang ang umaharang sa kanya ngayon at sa mga nilalang na yon. Hindi siya pwedeng humarang. Hindi siya pwedeng muling pasanin. Napahiyaw si Alfred nang tumama sa kanyang sikmura ang isang mabigat na suntok mula kay Andres. Napatalsik siya. Tumama ang kanyang likod sa isang puno. Umuubo na siya. Bahagyang lumalabas ang dugo sa kanyang bibig. Pareho na sila ngayong walang hawak na pangdepensa. Pero sadyang malakas talaga ang uri ni Andres. Muling lumapit si Andres sa gitna. Tinapunan ng tingin ang bata. Ang ngisi niya ay mas malalim na ngayon. Pagkatapos ng ilang segundong katahimikan, muling bumigat ang simoy ng hangin sa paligid. Mabilis ang bawat hakbang ni Andres. Habang papalapit ito, naririnig ni Patrick ang tunog na nililikha ng kanyang paa sa mga tuyong dahon at damong naapakan. Pinilit tumayo ni Alfred. Kahit nanginginig ang tuhod at nalalasahan na niya ang dugo sa kanyang bibig, hindi siya maaaring sumuko. Hindi ngayon. Hindi habang naroroon pa si Patrick. Hinigpitan niya ang hawak sa karit na sandaling nabitawan. Luminga sa paligid. Ang 3 kasamahan ni Andres ay nagsimula ng pumwesto. Isa sa kanan, isa sa kaliwa, isa sa likuran ni Patrick. Isang pagkakamali lang, tapos ang lahat. Andres, wala ka bang ibang natitirang dangal? Ngunit hindi siya sinagot. Sa halip, parang mas lalo pang ginanahan si Andres. Nakangisi pa ito at mukhang hayok na hayok. Anong pakialam mo kung dangal o gutom? Ang laman ng bata, sariwa at minsan lang ang ganitong pagkakataon. Iwinasiwas ni Andres ang hawak na niya ngayong sibat. Dumaan yun ilang pulgada mula sa mukha ni Alfred. Napaatras naman si Alfred. Saglit na nawalan ng balanse, ngunit agad ding tumindig at sumugod papalik. Muling naglaban ang 2 nilalang. Kapwa may sugat, kapwa may galit, kapwa may pinangangalagaan, ngunit magkaibang uri ng prinsipyo. Si Alfred, ang buhay ng isang bata. Si Andres, ang gutom ng isang halimaw na natutulog sa katawan. Habang patuloy ang kanilang sagupaan, lumapit na rin ang 2 kasamahan ni Andres kay Patrick. Nanlaki ang mga mata ng bata. Napaatras siya. Halos mapahiga sa damuhan. Nakakakilabot ang paglapit ng mga nilalang na ang itsura ay mas lalong lumala habang papalapit. Kuya Al! Wala siyang magawa kundi magsumiksik sa mas maliit na bato sa likuran. Ngunit hinarangan na ng isa ang kaisa-isa niyang daan ng pagtakas. Tinitigan siya nito habang unti-unting inaamoy ang hangin sa paligid.
Amoy ko ang dugo mo, bata. Mabango. Sa gitna ng labanan, napansin ni Alfred ang posisyon ni Patrick. Lalong nag-init ang dugo niya. Tumalon siya, iniwasan ng sibat at saka pinakawalan ang isang malakas na sipa sa dibdib ni Andres. Ngunit habang sinasaklolohan niya si Patrick, hindi niya nakita ang paglapit ng ikatlong kasamahan sa kanyang likuran. Mabilis, matulis ang mga kuko, naghahanda ng manghablot. Hindi yun nakita ni Patrick pero naramdaman niya at sa sobrang takot, napakapit siya sa malaking kahoy sa gilid at saka ibinuslo ito paharap. Hindi niya alam kung saan niya nakuha ang lakas na yon, ngunit tumama ang sanga sa mukha ng nilalang. Umatras ang aswang, napaatras din si Patrick, nagsimulang gumapang papalapit kay Alfred. Nasa iisang gilid na sila ngayon. Si Alfred nakatayo sa harapan. Si Patrick nasa likod at nakapikit na mukhang iniisip na sa sandaling yun, katapusan na nila. Huwag mo nang pahirapan, Alfred. Bibigay ka rin. Hindi mo kayang tapatan ng lahat. Ang mga ito ay unti-unting lumalapit ulit. Pinapalibutan ng dalawa. Si Alfred ay muling naghanda. Pinilit niyang pigilan ang pag-ubo ng dugo. Huminga siya ng malalim. Hindi ako susuko. Hindi sa harap ng isang tulad mo. Biglang suminghap si Patrick. Narinig niya ang mga hakbang sa kanyang likuran. Nang tumingin siya ay naroon na si Andres. Nakataas ang dalawang kamay at ang mga kuko nito ay nakaabang. Isang segundo, isang iglap, isang saglit na parang huminto ang bawat sandali. Si Alfred naman ay halos wala ng lakas. Ang kanyang mga tuhod ay nanginginig. Ang kanyang dibdib ay umahabol sa bawat paghinga. Ngunit kahit patila wala ng pag-asa, hindi niya inalis ang sarili sa pagitan ng bata at ng halimaw na kinakatakutan nito. Ngunit bago pa man dumapo ang mga kuko ni Andres sa balat ng bata, isang malakas na putok ng baril ang umalingaw-ngaw. Biglang nag-iba ang ihip ng hangin. Mula sa itaas ng burol, sabay-sabay nagsulputan ang mga sundalo. Suot ang mga combat uniform. May bitbit na baril. Dumatagundong ang lupa sa lakas ng pagputok ng mga baril. Tinamaan sa balikat si Andres. Napaatras ito. Napasigaw sa sakit. Ang kanyang mga kasamahan ay napatigil din sa kanilang kilos. Hindi nila inaasahan ang pagdating ng puwersa ng mga sundalo. Lumingalinga si Andres. Ang ngisi niya ay napalitan ng galit at pagkagulat. Umalis na tayo! Atras! Ang tatlo niyang mga kasama ay nagsimulang tumakbo. Tumalilis sa kakahuyan. Naglaho sa likod ng mga punong malalaki. Ngunit hindi na nakalayo pa si Andres. Bago pa man siya makatalon sa kabilang bahagi ng bangin, isa pang bala ang tumama sa kanyang binti. Dahil doon ay akmang susugurin niya ang bata upang gawing palangga. Napaluhod siya, napasigaw, at bago pa siya tuluyang makalapit kay Patrick, sinugod na siya ng ilang sundalo at pinaulanan ng bala ang kanyang direksyon. Tumilapon ang kanyang katawan, gumulong sa lupa. Ang isa niyang kamay ay pilit pa ring inaabot si Patrick, ngunit wala na siyang lakas. Sa wakas, tuluyang nawala ang kanyang hininga. Kasunod nito, isa-isa ring napaslang na mga sundalo ang natitira niyang mga kasamahan. Wala nang buhay na aswang sa paligid maliban kay Alfred na hindi nila kilala bilang isa sa kanila. Tahimik lang si Patrick, namumugto ang mata, nanginginig, nakaawang ang bibig ngunit walang lumalabas na salita. Isa sa mga sundalo ang lumapit sa kanila. Tinapik ang balikat niya. Bata, ayos ka lang ba? Muli siyang tinanong, ngunit ang tanging na isagot ni Patrick, Si Kuya Al, siya ang tumulong sa akin. Siya ang nagligtas sa akin mula sa mga rebelde. Hindi siya masama. Tumingin ang mga sundalo kay Alfred. Ang ibang baril ay nakatapat pa sa kanya. Tila nag-aalangan. Ngunit na makita nila ang sugat ito, ang putik sa katawan,
ang pagod sa mga mata. Nagdahan-dahan ang mga galaw nila. Ang isa sa mga opisyal ay lumapit. Sinipat ang paligid saka tumingin kay Patrick. Ikaw ba ang batang anak ng negosyante? Tumango si Patrick. Kahit puno ng dugo at dumi ang kanyang suot, kapansin-pansin pa rin ang tela niyang halatang mamahalin. Lalo na't may kaputian din si Patrick na halatang hindi taga-bundok. Sige, dalhin siya sa kampo. Ihatid sa ospital. At ikaw? Tumingin ang opisyal kay Alfred. Saglit na nagkatitigan ang dalawa. Hindi kumibo si Alfred. Bagkus ay bahagyang tumango lang. Tila tanggap na anuman ang mangyari. Ngunit hindi siya binaril. Sa halip, sumama ka na rin. Kailangan mong magamot. Isa kang bayani sa paningin ng batang ito. Walang nakakaalam kung sino talaga si Alfred. Wala ni isa sa mga sundalo ang nakapansin ng tunay niyang pagkatao. Ang anyo niya ay nanatiling tao. Walang bakas ng pagiging aswang. Dahil sa kagitingan niya at sa testimonya ni Patrick, naging ligtas siya. Habang ang mga NPA na noon ay sumugod sa nayon at sa paligid ng bundok, ay nagsipagtago na lamang. Wala na ring balita kung napatay ba ang naging leader sa nagplano ng pagtugot kay Patrick noon. Nang makita nilang dumating ang mga militar, hindi na sila lumaban pa. Alam nilang wala silang laban sa pwersang yun. Muli silang naglaho sa dilim ng kagubatan. Sa wakas, ang katawan ni Andres ay ibinaon sa putik ng bundok na minsang naging kanlungan niya. Kasama ng kanyang mga kasamahan, natapos ang bangungot ng gutom at kasakiman. Walang natirang aswang na nag-akalang sila ang hari ng kagubatan. Makalipas ang ilang araw, bumalik si Patrick sa piling ng kanyang pamilya. Sa ospital, nilapatan siya ng lunas. Sa balikat ng kanyang ama, umiiyak siya. Ngunit hindi niya malimutan ang lalaki sa bundok, ang hindi kilalang bayani na tinawag niyang Kuya Al. At mula rin noon, nagdesisyon si Don Julian na ipasara na ng tuluyan ang minahan para wala ng panganib pang muling magpahamak sa kanyang pamilya. Sa isang sulok naman ng syudad, sa ilalim ng lilim ng gabi, may isang taong naglalakad. May galos pa rin sa mukha. May pilat sa dibdib. Ngunit buo ang puso at paninindigan. Si Alfred, minsang tagapagligtas. At sa kabila ng lahat, hindi na siya bumalik sa kanyang nayon. Hindi na rin siya nagbalik sa piling ng kapwa niya aswang. Nanirahan siya sa labas. Piniling mamuhay sa katahimikan. Ang kanyang lihim ay nanatiling lihim na lamang. Wala nang may nakaalam pa na may isang nayon ng mga aswang. At kung meron man, walang sumubok na hanapin ito. Ang bundok ay muling naging tahimik at natakpan ng makapal na hamog. Sa bawat ihip ng hangin, sa bawat lagaslas ng tubig sa talon, may mga kwentong mananatiling alamat. At ang kwento ni Alfred at Patrick, isa yon sa mga kwentong hindi kailanman malilimutan ng bata. Dahil ang halimaw sa paningin ng iba ay siya palang tunay na tagapagligtas. Wakas.